Mag-ampo ta mga kaigsunan sa dili pa ta magtuon sa atong mga leksyon. Mahigugmao na mga Dios, anakas kita sa mga langit niini nga kagabion ani kami tawag sa imong ngalan, nagpasalamat sa imong nga paghigugma sa matag usa ka namo. Ug samtang kami karon Ginoo magatuon sa imong mga leksyon. Among gihangyo ang imong balang manlunda, balang espiritu mao'y magagiya sa matag usa ka namo. Ang mga butang karon nga among pagatun-an kini makahatag kanamo og dugang nga pagtuo pagsalig di kanimo. Hinaot nga ikaw sa kanunay mao ang magagiya kanamo sa among pagtuon. Kining tanan among gilamang madawat tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus among personal nga luwas. Amen. Maayong adlaw mga kapaglaom. Kumusta ka mo? Ano na sa kita sa lahat sa gabi sa atong panagkuyog sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kumusta ang inyo nga pagpakinabuhi diha? Liyon ining atong ginatubang nga crisis sa kalibutan ng mga pandemic. Atong ginapasalamatan ang natuwa kalikuan sa Negros Oriental Secular Mission o sa pagdumala ni Pastor Patricio
o sa tuwa nga treasurer, Sir Mandalupa, o sa executive secretary, Pastor Bakilaban. Salamat usab sa atong communication director nga mga nagpasiyugda nga nag-encourage kinato sa paghimo niining bulaton. Pabas sa mga directors, sa atong kabalan nga mga district pastors, district leaders sa nagkalaing distrito sa Negros Oriental Secure Mission. Kumusta sa atong mga kagalaan diya sa Luzon, Visayas at Mindanao, pag-usab sa atong mga kaigsuonan dito sa gawas sa nasod. Nintaktas kagabiyon mga kaigsuonan, mahigala mga kapaglaon. Lain sa ating topik o sa pagkatunan. Huwag ang uluhan sa itong pagtuon karon mo ang ayaw pailan or don't be fooled. Nakasulay na ba kaigsuon nga ikaw na ilan? Ano na panopyon ng kaigsuonan sa mga standby nga wala po nang mailan kung wala yung magpailan. Wala say mangingilan kung wala say magpailan. O kung wala say mailan kung wala say mangingilan. Pinood ba ka na mga kapaglaom? Nitak na sa gabiyon at magkatunan ang atong suhito, mga higala, mga igso. O sa pagpatayon, mga higala sa pagtuon, nitak na sa gabiyon, at nung naisugilanon, may tungod sa usa ka famous nga magician. O kini siya gitawag nga illusionist. Worldwide ang iyang pagka-famous mga higala. Ang hingalan mo si David Copperfield. Kung saan man ang himo at ang pagkatunan. Diya sa kadaghanan, naghimo siya sa pagpalupad sa mga aircraft o jet aircraft. Kung niya mga higala, mga kapaglaom, ang maong jet aircraft, iya kini ipalupad o iya kini ipadagan diya sa kadaghanan sa mga tao. Kapag balong isunod diya sa runway, mga kapaglaom, kalit kini nga nahanaw. O kunya, kini kalit nga nawala ng igsor. Nagtuo ang mga tao nga kini magic. O kunya, kini magkaigsunan nga usa ka luhika, usa ka pamaagi nga mahimo siya nga tingalahan sa mga tao. Ug niya sa pagkawala din ng mga igsoon, ang usa ka aircraft nahimo siya nga usa ka nagbarog nga estatwa nga mao ang Liberty Statue diya sa Amerika, mga higala, mga igsoon. Na-entertain ang mga tao, batingala ang mga tao. O yun sila, that's all. Copperfield probably had in mind uncertain people make some money doing it. Kung ang maong na magician, nakakwarta siya tungkol nini sa paghimo niya sa mga illusion o mga deception sa matag panahon nga siya maghimo og show sa kadaghanan sa mga tao. O nagkahatag niya og maayo nga impluensya sa iyang pagkatao. But apan mga igsoon, siya ginganlan of biggest deception. Mga kaigsunan, diri sa kalibutan nga itong gipuy-an, daghan kayo mga illusion, daghan kayo mga deception, daghan mga baka, mga katingalahan, mga kita makatuo, mga higala, nga kini maoy kamatuoran. Mga igsoon, mga kapaglaw, atong dunan, nagtaktas gabiyon may tungod sa mga mangingilad. Asa magasugod ang mga ngilad? Kinsa man ang unang nailad o kinsa man ang unang nagpailad? Long time ago mga kaigsunan, dugay na nga panahon ni Labay, usa ka anghel nga ginganlan si Lucifer o light bearer. Ganahan kayo siya maigsoon na mapariyo sa Dios. Gani mga kaigsunan, sumala sa aso sa Biblia, dili siya ganahan nga mo submit sa authority sa Creator o sa magbubuhat. Ganahan siya sa pagalingon nga maghimong desisyon. O di siya ganahan nga dunay mumando kaniya nga mao Dios. So kamod niya na kaigsunan at tukod nahitabo ang gira sa langit.
kay si angel nga si Lucifer na-decide siya nga siya maghimo sa iyang nga grupo. Ug niya tungod sa iyang pag-ilad sa mga anghel dito sa langit, daghan siya nadala. Ug tungod niya na napildi siya sa manggubat sa langit, kaya ang Diyos man ang iyang kontra. O God decided nga ihulog si Lucifer dito sa kamingawan ng eksunan. O kunya, si Lucifer gihulog, kauban ang daghan nga mga anghel nga iyang nailad. Now, Lucifer later, he become Satan. O nahimo siya Satanas. O kunya, sa dihan gihimo sa Dios ang kalibutan, naghimo siya og tawo nga si Balsyadan, iya sa pining nga gisunod, o iya kanyang gilisig, o iya nailad, o iya giingnan, nga ikaw, iba. Gusto ka ba tinod nga kalipay? Gusto ka ba na mahimong sama sa Dios? Gusto ka ba na dili mamatay? O kunya, sa iba, iyang nailad. O kunya, si Adan, iyang nailad. O kunya, mautay hinungdan, nga disobey na sila sa Dios mga kapaglaw. Gituduan ni Satanas ang atong unang nga mga ginikanan sa dili pagsunod sa Dios. Iya kini nga gilisib hangtod nga ni daghan ang henerasyon ug niya nagpadayon sa pagpakasala ang mga tao tungod sa unang sala sa atong mga ginikanan. For everything God made a genuine happiness, genuine way of salvation, genuine worship. Apan sa Satanas, siya naghimo og kanatawag counterfeit. Kung ang Diyos naghimo tinutanay nga kaluwasan, tinutanay nga kalipay, si Lucifer, si Satanas sa mga kaigsunan, naghimo siya kalit nga kalipay. Kalibutanan nga kalipay, nudtod nga kalipay, nga magdala ka nato dito sa kalaglagan. Lucifer also naghimo sab siya og fake salvation. Ato na nagawali, man sa kaluwasan. Apan bakak ang ilang ginawali. Ano siya tawag fake worship. Ang uban sa nagawali, may pangon sa sayop na pagsimba sa Dios. O ano siya tawag counterfeit Messiah. Ano siya tawag mga fake o piki o false nga mga Messiah, mga kaigsunan. God, ang iyang masterpiece mga kamaturan. Apan si Satan, ang iyang masterpiece, mga igsoon, mao ang deception o pagpamakak. God sa katapusan nga mga adlaw, sa talas mga igsunan, maghimo siya gitawag counterfeit sikan kami. Iya nga pari-pariyoon ang pagbalik sa Dios. Nitagka sa kagabiyon, mga kapaglaw, pinalanggang mga kapaglaon, at tutunan ito sa Biblia, kung unsay mga pamaagi ni Satanas, sa katapusan mga adlaw, sadyang maghimo siya ang ginatawag counterfeit sikan kami. Kung saan niya paglinglan tao, nga bisan pa man ang mga very elect o makatawag sa Dios, iyang mailad at tutunan mga kapaglaw. Okay. Sa conflict magigsunan between good and evil sa daotanon sa matarong, ang premyo nila mo ang kalibutan. Mo ang price ni Satan ni Jesus. It is possible before end of time Satan will masquerade as Christ, magmaskara sa Satanas o i-counterfeit niya ang Ginoo. Mga paglaon, maghimo siya o lahi nga sa kagami. Kung may iyo sa balang kasulatan nito din sumala pa sa Mateo 24, versikulo 5. For many will come in my name, saying, I am Christ, and will receive me. Daghan niya ang mabot, o magaingon, ako mo ang Kristo. O daghan niya ang mailan ini. Na igsoon, usa ka pa sa daan itakas sa gabiyo. Nagkaroon nga kapanahonan nga kangipuyan, daghan magpaila. Ganyan mo ba ningon, I am the Son of God, I am the living God. Daghan niya ang mailan ini. Sumala pa sa Mateo 24:24, for false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the very elect. Kung sa di mga kaigsunan, mabot ang panahon na maabot ang daghan ng mga bakat ng mga Kristo. Maghimo sila
mga katingalahan. Maghimo sila o mga gahom, magic, pag-ayo sa mga balatian. O daghan niya ang matintang o mailad nini makapaglaon. Bisan pa man ang mga pinili ng tawag sa Diyos. It is possible even some Christian who have accepted false teaching second coming. Posible mag-so, ano man, kung kita sa pagkagalingon, magpaila kita nga kita Kristo. Apan kulang kita sa pagbasa ng kasulatan, mabot ang false Christ, mailad kita mag-sunan. Mao na ang tambag diri sa kuminsay tak na sa gabiyon, nga gipasidanan kamo mga kapaglaom, gipasidanan kita mga kapaglaom, nga dili kita magpailad sa bakat na Kristo nga moabot unya aros pag-ilad sa mga katawhan bisan pa sa mga pinili sa Dios. The Bible is clear about Christ's second coming. If we know our Bibles very well, we won't be fooled. Sa day mga kapaglaw, tataw kaayo sa Biblia, sa balanang kasulatan, may tungod sa pagbalik sa Dios. Kung atong gitunlan, dili gayud kita mailad. Sumala sa Mateo 24:26, mga kapaglaw. Therefore, if they say to you, maging sila kaninyo, lantawa, atwa siya sa desierto, ayaw kamo pag-adto didto. Nag-ingon pa gyud ang mga kasulatan, lantawa, aduna atwa siya sa mga lawak, ayaw kamo pagtuon yana. Mao kana makapaglaw ang tambag sa balaan ng kasulatan, may tungod sa bakat nga Kristo mga kapaglaw. Sa pagbadayon sa pagtuon tak na kung asa man kayo kamo karon himtang sa kalibutan, adlaw, gabi, ba o udto hapon. And what if being of dazzling brightness seems to heal people? Could you tell true Christ from the false? Usa ka adunay moabot unya iya pag-aayuhon ang mga masakiton. Ikaw, ako, makatuo ba na kini siya tinuod mga Kristo o di tinuod? What if Satan tried counterfeit second coming? Usa ka mobalik sa Satanas o unya iya nga i-counterfeit o ilaran ang mga tao may sa pagbalik sa Ginoo. Ngayon naman ang kubang nga katawan. Adto kita dito sa Mindanao. Adto kita dito sa Indonesia, sa Amerika o sa lugar atong lantaw si Kristo kanibalik sa dito. O di ba? Mga kapaglaw? O gunya sa diha nga ang imo nga pamilya adunay balatian, o gunya na maabot nga Kristo sa inyong panimalay gayuhon ang iyang sakit. Ikaw ba makatuo ka o dili ka makatuo? Posible nga makatuo ka magigsunan. Apan ang Biblia magigsunan tataw kaya nga nagsulti kanato. Nga sa katapusan mga adlaw mag-aabot ang bakat ng Kristo ug unya ilaron niya ang mga katawhan. Mga igsoon. Bintag na sa gabiyon atong klarohon pag-ayo. Atong busisyon pag-ayo ang balang kasulatan. Unsa may gisulti ni Kristo may tungod sa pagbalik. Daghan karon na nawaday paglaom tungod sa mga balatian, tungod sa mga kawaladon, tungod sa mga problema, mental stress, mga pressure, o baban pa nga kaigsunan nga mga pagsulay nga tapos kinabuhi. Pero ang Biblia nagsulti igsoon. Diya sa Juan 14:3. Let not your heart be troubled, ayaw pagkakalisa nga ang imong kasing-kasing. O ayaw ka balaka, ayaw ka guol. Salig ka mo sa Dios, o salig sa usab ka mo kanako sa Kristo nangingon. In my Father's house are many mansions. Dito sa balay, sa pamahan, adunay daghan nga mga puloy-anan. Oh, if we're not so, I would have told you, dili pa kani tinod, dili ko ni isulti kaninyo. I go to prepare a place for you. Mag-aadto ako dito, alang sa pag-andam og puloy-anan, alang kanimo. And I will come again and receive you unto myself, ug ako magbalik, ug mubalik og usab, ug dawakon ako ninyo. Ug unya, where I am, there you may be also. Asa ko, atuwa usab kamo. Makisunod sa katamis ng promesa sa Dios. Ningtag na sa gabiyon nito siya pagbalik. Na aday mga igsoon ang Dios. Promesa alang sa ikaw.
Kung sa may gisulti ni Jesus meron siya pagbalik, ang Biblia daghan kayo ng mga promesa. Adunay, usa ka gatos o usa ka libo o 5 ka gatos ka mga istinsa sa Biblia, mga sulat sa Biblia, may tungod sa pagbalik sa Ginoo. Adunay, usa nga 25 ka bersikulo diya sa New Testament may tungod sa paghisgot sa pagbalik sa Ginoo. Nayon siya, I will come again, ako magabalik pag usab. It's not maybe. Dili ka daduhaan na yung pagbalik. Siguro ikaw karon na muyo sa imong pagkinabuhi. Apan ayaw ka balaka, igsuon ka paglaog gala. Ayaw ka limot. Si Kristo na higugma kanimo. Sa tinudanay nga gugma. Gani nagpakamatay siya sa Kalbaryo sa cross. Aron ikaw matagaan o kinabuhing dayon. He loves you enough. Come, get you, take you home with Him. Nagugma siya kanimo, pag andam niya sa pagbalik, aron kuhaon kita niya. And now let's consider about the church, about Christ coming. Ang kamaturan, may tungkol sa pagbalik ni Kristo. Aron kita may layo sa pagkailan, mga paglaw. The coming of Christ is the world-moving climax event. Ang pagbalik ni Kristo, usa ka dako. Nya may tabo niya sa kalibutan. O kini na-record sa Biblia. O kini kabatuuran. Nya may tabo kayo sumala sa iyang saan ng Kristo. Just before. Usa may sa Biblia, may tungkol sa pagbalik sa Diyos. Number 1, ayun siya, Christ coming is a literal event. Ang pagbalik sa Diyos, usa ka literal nga panghitabo. It is a living feeling, mga kaigsunan. An event like creation, like the death of Christ on the cross, like His ascension to heaven. Literal kayo nga pagbalik ng kaigsunan. Atong makita, atong masimutan, ato kini nga mabatsagan. Tigsoon. The Bible says in Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. There is hope for you and for me. Weary, war-torn world, confused, chaotic planet, overpopulated, polluted planet, drug-invested, morally twisted planet, taghan kayo ng mga kasakit sa kalibutan, mga kaigsunan, mga kagubot, mga kamatay, mga balatian, o kining tanan, mga hanap, unya sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Christ come first time, and Christ come again. The coming of Christ is a literal event. Sa diay son, kapag lamang pabalik sa Diyos, usa ka tinuod nga panghitabo. O gana unya atong kahinaman o atong giulat. Number 2, Christ coming is a personal event. Jesus will not send emissaries or magpadala sa mga anghel, representative, messenger. Kundi siya mismo, mga higala, sumala sa saan, siya mismo ang mubalik. Mao kanay kada puntong kaigsunan. Remember, disciples saw Him ascending, shaded their eyes, lusting, lingering, looking. Sa diha nga siya mikayag dito sa langit. Ang iya mga disipulo naglantaw kaniya. Ang iya mga disipulo naghilap. Apan siya kaigsunan. Zaman, nagpadala og mga anghel nga nagsulti nga. Ayaw ka mo kagool, ayaw ka mo kabalaka, kaya ang Diyos na inyong nakita, namigaya pag sa langit, sama ragyapon ng Diyos nga inyong makita sa ayaw na yung pagbalik. Jesus ascended in the clouds and will descend in the clouds. Siya gibayaw sa panganod, ug unya siya ulit pakanaog mga kapaglaog
sa panganod sa mga higala. Christ who touched the eyes of blind, could see, touch the ears of the deaf were unstopped. Healed the man's arm with palsy, spoke and raised the dead. Si Kristo mga kailangan, iya giayo taray masakiton, mga butag ipakita, mga bakol gipalakat, bisan pa man ang mga patay gibuhi mga kapaglaw. Sa pagbalik niya, sama nga pamagi ang buhaton kanang igsoon dinungan ang iyang pag-ayos tanan. Nga dunay mga kakulian ng kalibutan mga igsoon. The same Jesus returns spectacular will stream down corridor of the sky. Literal gayud mga igsoon ang pagbalik sa Dios. O gana ka matuoran. Ikatulo, Christ coming is a visible event. What is visible? Nakita sa tanan mga kaigsunan. Nothing secret about this event. Dili sikreto ang iyang pagbalik. Bible is very plain about this. Ang Biblia, klaro, tataw kay nagsulti, may tungod sa iyang pagbalik mga kapaglaw. Sa pinadayag 1, kapitulo, versikulo 7 ngayon. Behold, He's coming with the clouds, and every eye will see Him. O na ang Diyos magabalik, ug ang tanan yung mga mata. Excuse me. Mahimo nga makakita kaniya. Bisan pa man ganyan, mata sa pinya. Ano ito yung mata pinya? Basta tanang klaseng mata, makakita kaniya ang igsunan. Kung sa kanindot ang pagbalik sa Ginoo. Ikaw igsoon, ano na ba kay mata? Kanay mong mata igsoon, gamita ka na niya sa pagsuntong, sa pagbalik sa Diyos. Pila ka na ito ang inahan lang sa pagbalik. Kita tanan, igsunan, every eye. The eyes of a young old, ang mata sa mga tigulang o sa mga batanon. The eyes of rich and poor, ang mga mata sa mga pupuri. Sa mga dato adunahan, nga nagalagad sa Ginoo, ano nga nagalagad sa Ginoo. The eyes of an educated person or uneducated person. Sa mga tao nga wala iniskwelahan o sa mga tao nga adunay iniskwelahan. The eyes of the atheist believers. Black and white, yellow, brown and white, mga kaigsunan. Tanan klase ng tao, basta ano na yung mata, makakita ngayon sa pagbalik ng Kristo. Kung sa katahong, mga hingala makapaglaon, ang magbalik sa atong Diyos. Mga hingala makapaglaon. Pag-unin rin yun sa Matthew 24:30, Then the sign of the Son of Man will appear in the heaven, and all the tribes of the earth will mourn. Unya may tabo ang mga timailhan. Dili sa yuta, maingon man sa langit. O kakanan nga mga tribo, mga kaliwatan, magahila. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and with glory. Makita nila ang anak sa Diyos, ang anak sa tao. Nga, gikan sa langit, manaog, uban ang panganod. Nga dunay dakong gahom. O gadoy dakong himaya. This is now mystical event, mga kaigsunan. Dili kini siya magic. Dili kini siya illusion. Dili sikreto, dili hidden, dili tinago kung dili dayag kini siya mga kapaglaom, higala igsuon nga may tabo dili sa kalibutan, ma-answer. First time Christ come, feel so Him. Sa unang pag-anhin niya sa kalibutan, gamay kaayo nakita kaniya. Mga manubantay sa karnero. O mga wise men, mga higala na igsoon. Apa sa iyang ikatang pagbalik, mga igsoon, tungod siya, usa naman ka-conqueror. O mahimo naman siya nga judge, maghuhukom mga kapaglaon. Tanan nga mga mata, makakita kaniya. Tanan nga madudlungan, makanungog kaniya. Lingin mo na itong kalibutan, mga igsoon. Adlaw diri karon gabi ito sa pikas, nga na mga nason. Apan tungod sa gahom sa Dios, mga igsunan. Dili na ito underestimate ang iyang gahom. Dili na ito igsunan, pagdaduhan ang gahom. Apan sa pagbalik, kanan nga mata, mga igsuon. And it is God's prerogative, mga igsunan. Dili na nasakop sa tuwang yutanon o tawhanon nga pahunahuna, mga igala, mga igsuon, ay ang pagbalik. Kaya siya gamhanan, mga igsuon, gaya niya, nga pakipon kita sa iyang pagbalik. Ikaw pat, mga higala, mga kapaglaw.
Christ's coming is audible event. Every eye can see and every ear will hear it. Tanan nga mga dalunggan, nakadungog ni ini. Dili lang kay mga dungog-dungog lang. Chismis-chismis lang, kung dili. Tanan nga mga dalunggan, makadungog siyang pagbalik na iso. Sa atong kapanahonan karon, daghan kay mga fake news. Daghan kitag madunggan diya sa mga radyo. Daghan kitag madunggan makita diya sa internet, Facebook, YouTube, uban pa nga mga pamaagi sa mga media, mga igsunan. Apan ang Biblia igsuon, nagsulti ka nato ang pagbalik sa Ginoo. Usa ka literal na pagbalik o kini dili lamang dugong o chismis, pinut-anay kini nga may tabo sa pagkalibutan na higala na iso. Revelation chapter 16, 18 to 20 says, "And there were noises and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake, such a mighty and great earthquake. Aduna unyay mga dahunog, mga dalugdog, mga kilat, o adunay dako kayo nga may tabo ng earthquake, linog, usa ka bantugan, the big one, nga linog, nga may tabo sa kalibutan, nga wala pa may tabo. Sukad pa natupod ang kalibutan, mga higala may iso. Kakulba ba yan ay mas pagbalik niya. Then every island fled away, ang mga isla, mga ambak, mga balhin. And the mountains were not be found. Ugol niya, ang mga bukid, dili na makita, ang himo ng diserto, mga kapaglaw, kakulba. Have you ever tried to sleep? Then there's thunderstorm. Sa diyang bata-bata pa ka, niya, natulog ka, niya, kahit kusod kayong lipak, talugdog. Wala ba'y ka nakulbaan? Mas sobra pa, kakusog sa dalugdog, ang pagbalik sa atong Ginoong Diyos. The Bible says in 1 Thessalonians 4:16, "For the Lord Himself will descend from heaven with a shout and with the voice of archangel. Kaya ang Diyos, gayud, maganaog gikan sa langit, uban sa pagsinggit sa iyang mga arkanghel, and with the trumpet of God, agon niya pagkatinugon ang iyang mga budyong, and the dead in Christ will rise first." Agon niya, ang namatay diyan ang Kristo, pagabanhaw pag-usap. Magana ang sulti sa balang kasulatan. Remember, Satan might appear in London. Basta si Satanas, muabot siya dito sa London, maabot siya sa Moscow, sa Frankfurt, sa Mindanao, Luzon, o asa siya madto, o mag-aayos sa mga balatian sa mga tao dito. Apan ang Diyos, manaog gikan gayud sa langit, with the dazzling brightness, and every eye can see Him sometime around the world. Gikan sa langit, manaog sa yuta, ulang kanan nga mga mata makakita kaniya. Only Jesus can descend from heaven with a trumpet of God. Only Jesus can raise the dead. Si Kristo lamang ang makabanhaw sa mga minatay. When Christ descends, He calls Mary, Jan, Amber, Kempert. Kung si Kristo manawag na sa yuta, iyang pagkatawgon ng mga namatay, nato ng mga hinigugma. Christ, the life giver, the creator, and He will raise the dead. Dry the stairs, iyang pagkapahiran at mga luha. Mama, first child, both cried baby form, born dead. Iyang iuli ang mga bata ang namatay. Even at a 13-year-old daughter. Bisag pa ako, 13 anyos nga bata ang namatay sa bala ng kasulatan. Iyang iuli ang gala. 15 anyos sa pila edad. Usa ka sugilanon din teksunan sa terrible accident nga hitabo sa usa ka 13 anyos nga bata. Ogon niya usa ka doktor nga na-diagnose sa prostate cancers. And 6 weeks matay. But good news. Excuse me. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel. Death, sorrow, and heartache are no more.
when Christ comes. Dili ba dako kayo nga paglaom mga higala mga igsoon? Dili ba dako kayo nga bintaha kanato? Nga nagtuon kita sa balang nga kasulatan ing taknaa. Aron ato may bal-an ang kamatuoran o dili kita malingla sa umalabot ng mga paglingla ni Satanas mga higala mga igsoon. If you are an atheist, kung ikaw usa ka dili tumutuo, unsa man imong tubag sa kamatayon? Mamahimo ba ang tao pagkamatay niya wala na siya paglaom? Mawala ng tanan? Maligsoon, sultihan ko ikaw. Kung ikaw usa ka Kristohanon, nagatuon sa walang kasulatan, si Kristo na siyang kinabuhi. Aduna ikaw ay paglaom, mabisan sa kamatayon, aduna pagkabanda. Because only Christ, si Kristo lamang, ang adunay saad nga magbuhat niya ng tanan. Daghan ang mga leader, naglalay ng pangulo sa mga relihiyon sa kalibutan. Excuse me. Ano na ka ba ay nakita nga libro nila o statement nila nga sadyang namatay sila? Nagsaad sila nga sila nga buhion nila ang mga patay? Wala gayon mga higala ng igsoon, only Christ. Si Kristo lamang ang pangulo sa mga relihiyon sa kalibutan nga adunay pakigsaad sa pagbanhaw sa mga minatay. Bible says God who created the world sent Jesus when it rebelled. Christ will come again. Real moment in time. He will solve problem of pain, suffering, death. If Christ doesn't come, kung si Kristo dili mabalik, only hope dark day. So man, kung di siya mabalik mga higala, wala gayud kay paglaom. Apan, klaro man ang Biblia nagsulti sa mga saad na mabalik siya. It is a good news. Mao kini maayong balita nga ipawali sa tibok kalibutan hangtod nga abot ang katapusan. Mao ang ingresa sa pagbalik sa Ginoo in order to solve the great crisis problem sa kalibutan na higala ng Ginoo. Kita karon aduna kita gitawag political crisis. Daghan kayo nagpadagan presidente atong nasod sa Pilipinas. Naglibog kita kung kinsa kanila atong botohon. Aron masulbad ang tanang problema nga atong gihimo sa kalibutan. Magmagsuna na ingon si Duterte, si Pangulong Duterte. Ingon siya sa iyang statement, only God can solve our problem right now. Bisan siya yung diangkon nga dili siya kasulbad sa problema sa kalibutan. Nakuha gamay pero dili masulbad. Because ang kalibutan wala gayunan the political problems sa Pilipinas wala ni kahiusa ang mga politiko. Dili gay masulbad. But when Christ comes sa pagbalik sa Ginoo iya giusakon. Tingbon o sulbaron ang tanan naton mga problema. Busa makaigsunan ngayon diri Sunday says read a book describe the secret rapture. Nabay mga libro na gisgot sa secret rapture kigsunan. But for me, I rather go by God's word, the Bible will teach us the second coming of Christ, not the rapture. Kung saan man yung rapture, mga kigsunan, the secret rapture, this is unbiblical teaching, mga kigsunan, giwaliw sa uban ng mga tao. Nga mabalik ko si Kristo, si Kristo. Or ka, nga ikaw nagtindog na mawalan ka galit, na may rapture ka sa langit. Mura ka, is not normal galit. Ha? Tinod ba ang secret rapture? That is unbiblical, mga kaigsunan. That is the idea of other writers of the Bible. Pero ang Biblia, kaigsunan, tataw kayo nga nagasulti. Sa Thessalonica, unang Thessalonica 4:16, nga ang pagbalik sa Ginoo usa ka saman. Usa ka literal nga pagbalik dayag mga kaigsunan. Ato nang gitunan kaniya. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Sa diay, kita nga mga buhay pa, mga kaigsunan,
Unsa man pag-ailisan na atong lawas, uban sa nangamatay, nangabanhaw, nagalagad sa Ginoo. Pagabayaw ka sa langit. Dala sa panganod o unsa man kadto mag-abot kita, will meet Christ in the atmosphere mga higala mga igsoon paglaw. Katamis mga nagdungog igsunan. Sa literal na pagbalik sa Ginoo. Caught up in heaven. In Latin word, repair. Repair. Nga nabot pasabot niya, rapture. Caught up. They are the right, but not secret rapture. Will be descended to heaven someday. Sa gisulti niya sa 1 Corinthians 1:17. Kini nagtudlo kanato nga pagbalik ni Kristo uban na pagsinggit sa tingog sa arkanghel. Madunggan ang tingog sa trumpeta o ang tingog sa Dios. Dala ang dakong gahom, dakong himaya ang iyang pagbalik usa ka dako nga panghitabo unya sa kalibutan ng sunan. O kita nga mga buhay pa pag-ausgon kita o kita makiguyog sa Dios ngadto sa langit. What about Christ coming as a thief? Kung sa may gisulti sa Biblia, may tungkol sa pagbalik, sama kuno sa kawatan. Christ coming is a thief refers not how to comes and when it comes. Kini nagsugid ko na itong mga higala mga kapaglaon, may tungkol sa pagbalik, sama siya sa kawatan, naghatagin na to og impormasyon nga wala gayoy sa kusang nasayod sa iyang pagbalik. That's why, nagpasidaan ang mga kasulatan nga mangandam kita. Sa ulang Tesalonica 5:2, Jesus says, "Be prepared because I come unexpectedly." Sama sa kawatan, aduna bay sa kakawatan nga nadto sa inyong panimalay o nya nananghid siya nga karong gabi pagbantay mo kay mangawat ko. Siguro kita maandam ka atong bayro na natong kuan sundang atong tawagan ng pulis nga karong gabi anhin mo kay kawatan nanawag ha mangawat siya. No, wala kayo mahitabo nga sama ni ana. Sama sa pagbalik sa Dios personal, mani siya walay nasayod bisan usa. Igsoon. Mora na siya nga mangandam kay kita. Kay sama sa kamatayon dili kita masayod. Nya buhi kita karon mamatay kita ugma, simba ko lang. Igsoon mo na mangandam kita kay ang pagbalik sa Dios usa siya ka kuwan, usa siya ka pagbalik nga walay bisan usa nga nasayod nga igsunan. Sa mga pagbalik so. Mo sa mensahe pagpangandam. Aduna pa yung mga sugilanon ng igsunan na wala nagtay sa panahon. Padayag sa pagtuloy the Bible to Christ coming is a thief. Not talking about some secret rapture, dilibot pasabot secret rapture sa pagbalik. Talking about Christ coming are unexpected. Wala bisan sa nasayo sa pagbalik. The Bible says day of his coming. Wala nagsulti ang Biblia matungkol sa adlaw sa pagbalik. Tingnan ba kasulatan basig sunod tuig, basig sunod bulan, basig sunod simana o kon ugma o kon karon nga gabi ang iyang pagbalik. Tigsoon magandang kita kaya pagbalik sa Dios sa duol na mao kana ang mensahe sa bulan kasulatan. Christ come in the clouds of heaven, and every eye can see Him. Ang Dios mabalik, uban na mapanganod, tanan nga makita kaniya, tanan nga tribo, tanan nga sahi sa tao, tanan nga dalungan makadungog, o dako nga dinaguhog mga kabo sa langit, o pagkatingugon na yung trumpeta, o pagkabanhawon ang mga ninatay. Nabantayan niyo mga kaigsunan, mga kapaglaw, nga nagabalik-balik ra ang atong mensahe ng takla sa gabi yun. Tungod kini siya, usan siya ka pamaagi, nga dili kita, mga saman, mailan. Tungod atong topic karon kiskot, nga dili kita magpailan. Ang sikreto igsoon, nga dili kita mailan, gina-remind kita kanunay, may tungod sa kamatuoran. Kung saan ito pagkaibalo nga ang kwarta fake o tinuod. Ang sikreto kay igsoon na tudlan ka mo, para makabalo mo ang kwarta fake o ang tinuod, istadihi ang kwarta nga tinuod. Lantawa unsa ang itsura sa kwarta nga tinuod.
Kung ikaw igsunan, nakaklaro na sa kwarta nga tinuod, now, makatabang ka na nimo, nga dili ka mailat sa fake nga kwarta. Kaya ang fake nga kwarta, kalabanan luspad na siya. Ang kwarta nga tinuod, kalabanan nindot na siya color. So the secret, nga dili kita mailat, we should know the right thing, the right event, the right, pamaagi sa pagbalik ni King Jesus. Araw dili kita mailad mga kaigsunan. Unang Korinto 15, 52, 53 na lingon. The second coming will be changed. In a moment, in the twinkling of an eye. So sa lang kapag pamilog sa mga mata. At that last trumpet, sa katapusan nga budyong sa trumpeta mga igola. For the trumpet will sound. Pagkatingod ang budyong, and the dead will rise incorruptible, and we shall be changed. So sa lang kapag pamilog, nausab kita mga kaigsunan, mga kapaglaan. For this is incorruptible must put on corruption, and this mortal must put on immortality. Bible says, nagyan ang Biblia, when we die, drop off to sleep, that will seem a moment twinkling of an eye. Ang kamatayan sama lang sa kapagpamilog mga kaigsunan. Pagbanag sa Ginoo, matay ta karon. Dapat pila ka mga tuig, pila ka mga sa mga tuig. Pero pagkabanag na ito, murag bago lang ang tanga, natulog. O, di ba? My body is corruptible. Akong lawas, sa akin madunuton na lawas. Older I get discovered, new access and pains. Dali kayo itong magsakit. Dali kayo magsakit akong lawas. Gamay na, layo kayo travel na makasa sa ulan. But somebody said it's a sign of old. Kana ko nung sakit na kayo mong hawak, kung tuhod, daghan na kagibati, kung saan na siya kasign na, gulang ng kita, edad na ta. When you bend down to tie your shoes, and you ask yourself, what else can I do while I'm here? Maglisan na ka, tao sa iyong liston, sakit na yung lawas, sign na siya na kagulang na ka. Kagulang na ka. But the Bible says, corruptible put into incorruption. Ang lawas na madunoton, pagkailisan sa lawas na dili madunot ka na, hindi pa kaganahan na igsoon. Nga din na ka madutlan sa COVID-19, inagbalik sa Ginoo, din na madutlan sa mga sipol, balatian. Sa pag-ibangga-bangga na yung lawas sa mga puthaw, din na kamdutlan. Mortal must put into immortality ang adunay kamatayon nga lawas, ibalik ito sa dili mamatay nga lawas. Disabled left out of their wheelchairs. Haman niya, lingkod sa ilang mga wheelchairs sa matindog. Throw away their scratches, katong mga nagsuntod, ilabay na nila mga suntod. Arthritis, wala na arthritis, wala na rheumatism, wala na heart diseases, wala na diabetes, o mga cancer. COVID, unsa pa niya. Nindot kay Soon, ang pagbalik sa Ginoo, inisa niya ang mga balatian at sa lawas. Pero magamping sa takaroon, mga Soon, magamit niya siya tulad-tulad. When Christ comes, Jesus will give us new, glorious, immortal bodies. Pagkaninduta sa pamalandungon sa pagbalik sa Ginoo, ilisan niya atong lawas, ang lawas nga dili madunoton. Somebody asked about text says, two in the field, one taken and one left. Man, sa Biblia ko nagsulti nga, aduna dito sa nagsulti nga, nasa sa field, sa kahumayan nga, mawala na kalit ang uban. It is true, two will be working. One will be taken up in heaven. Okay, nagkawala dala sa langit. The other one is going to left on earth. Tinuod pa kini, the Bible doesn't teach those who are left alive. Pigson, wala nagsulti ang Biblia, may tunod. Meaning mga sayop na pagtuon. What happened is people that are left. Kung sa may gipasabot sa Biblia, may tunod niya ng mga sugilanon. Let's the Bible explain. And not some theologian, atong tunan ng Biblia. Pinadayag sa siya ningon, ang pagbalik, ang nakong adlaw mabot, pagunya, ang kalalatan, ang sakit, ang hampak mabot, kinsa man ang makatindog. Nan kung pag-rapture na itong mga tao, wala na mabot nga pitok hampak. Diba? The Bible says, those turns back on God's love. Revelation 6:15-16 says, hide themselves in the caves. Manado sila sa mga lasang,
sa mga laom, sa mga pangpang, sa mga bato. Magunya mga singgit at ugi kami. Kaya dili na mamakaya paglantaw sa imaya. Igso, nasayo pa po sila pag-interpret sa Biblia. Kaya naman yung malabot nga ako nga kaming event mga isunan. Nga, kung rapture, unfair kayo, ipang-rapture ang mga tao. Mga isunan, nag-isulti na sa Mateo. Pag-isulti sa pinadayaga, kung klaro kayo ng mga pasunod ng mga event. Nasayo pa po sila mag-isulti. Jesus wants to save men and women. Binanang Diyos nga, maluwas kita tanan, ikaw, ako, babae, lalaki. But if men and women cling to rebellion, remain defend against God, determine live independently, away from God's love and authority, for Jesus to take sinners to heaven, continue rebellion in heaven. Ganang ang Diyos na maluwas kita, pan kung magpadayon ikaw, magpadayon ako, kita sa pagkamakasala, dili kita masunod sa balaw sa Diyos, human kita naluwas sa grasya pagsunan, na wala na mahimo ang Ginoo sa katapusan ng mga adlaw, dili kita maapil sa iyang paghukom ngadto sa langit. Mahapman kita pero sa silot mga igsunan. Tinuod na nagibayaran nato sa grasya sa Dios sa iyang dugo mga paglaom. Apan dili tinuod ng igsunan human kita nakadawat kay Kristo sa grasya sa kaluwasan mga igsunan. It means a privilege na mahimong anak sa Dios. Unya magpadayon ka sa pagpakasala mga igsunan makaatot kag langit. Dili na tinulikson, human ikaw makadawat sa grasya sa Diyos, mga igsunan, napag ikaw process sa kaluwasan ng igsunan. Mga dili kita magpailag sa uban ng mga pagtulunan nga. Once you accept Christ as your personal Savior, when mabalik ka sa iyong karana kinabuhi, maluwas ka nga? No, dili tinulikson, kinahanglan nga, ang kaluwasan ano sa proseso ng igsunan. Makita sa iyong kinabuhi, nga doon na kakausaban, nga higugma ni ang Diyos o unya ang Diyos higugma sa pag-una kanin mong igsunan. Kadili dalon sa langit sa Diyos ang mga tao nagiguba sa ilang kinabuhi. When God, righteous being and enormous love, streams down corridors of the sky, brightness of His glory destroys sinners. Iya man mga gubo niya iya nga naglago ng mga makasala. Kadong Tesalonica 1:7 gangon, and to give you who are troubled, rest with us, the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels, and in flaming fire taking vengeance to those who do not know God and those who do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ, my Son. Kaday, ang pagbalik niya, dili lamang sa pagluwas, dili lamang sa pagdala sa langit, dili lamang sa pag-usap sa panglawas, kundi ang pagbalik niya, dala na sa paghukom. Yan itong mga nagmasinupakon kaniya, mga higala magso niya magkasilutan magso. Katong wala nagatuman sa iyang kasuguan. When Christ comes, only two classes to save the lost. When Christ comes, Jesus wants to forgive and save. Sa pagbalik ni Kristo, iyang unang paganin niya, iyang gipasaylo mga tauhan, padayon siya nagpasaylo. Apa sa ikatang pagbalik ng Peksunan, katong nag-reject niya, iya katong naamsaman, pagkapapaso, mga igsunan. Pagkapatyon, mga igsunan. But the good news is we have still chance, mga kapaglaw. Kini ang panahon na mag-usap na sa kinabuhi, the day-to-day is the Lord of salvation. Chances, mga igsunan. Gipahibalo kita, hindi kita magpailan. Bible does not say these are left alive on earth. On contrary, 2 Thessalonians 2:8 says, whom the Lord will consume with the brightness of His coming. Katong mga makasasala, kung saan mamatay sila tungkol sa kahayag, himaya sa Diyos. Two working, and one taken, one left, one caught to meet Christ, one destroyed with the brightness of His coming. Muna igsuon, magpasabot, mas pagbalik sa Ginoo. Duha ka klase ng tao, dautan at matarong. Ang dautan, pagkapatyon, ang mga matarong, dalon sa langit. Bible says, second coming like Lord's day. Ang ikaw ng Biblia, ang pagbalik sa Diyos, sama sa panahon ni Lot's. Ang uban na luwas, ang uban na destroy. When Christ comes, matter of sin is settled. No second chance. Pagbalik sa Ginoo, wala na second chance. Karon ang second chance. Will be another group
Does not do not cry for mountains with a fool. Ang lahi nga grupo magkamatay sa paghilak, magsinggit nga natugi kami. Mga pangpang nga bato. Isaiah 25 verse 9 says, will be another group who will say, this is our God. We have waited for Him for a long time, and He will save us. Apan adunay lahi nga grupo nga magasinggit, mao kinatong Dios, kita naghulat kaniya sa dugay na kayong panahon. Og siya magaluwas kanato. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice for His salvation. Ano yan atong Diyos nga nagluwas kanato. Og siya, iya kita nga pagaluwason. Kita magmaya o maglipay sa iya nga kaluwasan. This group who accepted Christ as His personal Savior, mao kini ang katawhan sa Dios nga nagluwas kaniya, nga iya nga personal nga nagluwas o nagpadayon sa pagbuhat ug matarong diya sa uban sa grasya sa Dios, mao ang iya nga pagaluwason kadalon sa langit. Usa ka babae nagtindog, naghilak diya sa lubnganan. Tungod sa kamatayon sa iyang 7 ka tuig nga anak, nga babae nga anak diya sa lubnganan. Apan unya sa pagbalik sa Ginoo kini nga lubnganan sa man. Pagagunubon sa Dios o unya iyang ihatag sa babae ang anak niya nga nawala tungod sa pagkabanhaw. Sky is glorious, angels descend. Angel calls for precious little girl. Places here comes with her mother arms. Ihatod sa kaanghel ang sa anak na namatay sa pagbalik banhaw sa Ginoo. Og dakong kalipay ang igsunan niining mo nga sugilan. Kalipay sa tanan nga nawad-an sa higugma sa kinabuhi nga pagbalik sa Ginoo. Pagabanhawon sila. Og magsugod na niya ang akong bakasyon dito sa langit, mga igsunan. Ang bakasyon na giandam sa Ginoo. Ang bakasyon na gihatag sa Ginoo igsunan. Number 5 kaigsunan, mga kaigsunan, kapaglaw. It is a glorious event for the whole universe. Dako kayo ni nga event kaigsunan. Matthew 24:30, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with great power and with glory. Matthew 24:27, for as the lightning comes from the east and the west, and also will coming the Son of Man. Number 6, Christ coming is a climactic event. Dako kaya nga pangitabo. It is a culmination event for earth history. Destiny of every human being is settled. War between God and evil. Mga kanya siyang katapusan sa dakong panag-away. Pinadayan sa 9:11. Now I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful True. And armies in heaven followed him on their horses. Now his mouth was grasped sword. Mabot ang Diyos na kaisunan. Magsakay sa puting na kabayo ng sa Biblia. Number 7, Christ coming is a decisive event. There are only 2 classes of people, and there is no second chances sa iyang pagbalik ng kaisunan. Adunay illustration nga ngayon. One night famed preacher Dwight Moody, preaching in Chicago. Nagwali siya sa Chicago. A mother brought her little boy, usa ka babae nga inahan, nagdala sa iyang bata nga lalaki nga gamay, an 8-year-old boy, to meet him. Knew this might be his only opportunity. Idala niya ang gamay nga bata ito sa magwawali. And she said, "Son, shake Mr. Moody's hand. Boy, handle his hand. Cliff first." Iya nga gitunon niya ang kamot nga ito sa magwawali. And the mother was embarrassed. Sa po ang inahan. The mother insisted to her son, shake Moody's hand. Ganahan ang inahan nga ang bata makalamanong ito sa magwawali. The little boy put his hand first behind his back. The mother grabbed that first began to and revealed the boy's fingers.
O niya, ang anak, ang bata, dikit siya, yan yung itagawa ng iyang kamot. And then, pero ang inahan niya din kamot niya, palamano din. Nga naman, ang iksunan, nga dili man mulaman ang bata nga sa magbawali, ganahan kay ganahan mo nga ang bata magbawali, kay naa ayan sa manjulin sa kamot sa likod, gumitan, marble. Kang bata nagdula-dula sa iyang marble, sa iyang wali ang magbawali. He thought that his mother going to make him, to give his marble to dwell moldy. Ha? Nagunahuna ang inahan nga iya nga ihatag ang marble ngadto sa magbawali. Pero wala gid igsoon ni tabo makigsunan. Ang pangutana igsoon itak na sa kagabiyon, are you afraid you might lose your precious marble tonight? Afraid might lose alcohol, tobacco, illicit or relationship. Kaya marble igsoon sa kabata sa usa ka legislation nagsimbolo sa atwa mga sala, mga secret sin at tagaluhan. Nga mahinungdan niya nga dili nato mahatag atong kamot ngadto sa Dios atong ganaboy ngadto sa Dios. Igsoon higala. Don't be fooled, dili kita magpailan sa mga kalingawan, sa mga tentasyon sa kalibutan nga mao'y hinungdan nato madili kita maluwas sa pagbalik na sa Ginoo nga mailan kita unya sa yawa sa daghan nga mga kalingawan, sa daghan mga tentasyon, sa daghan nga mga sayop nga baka nga pagwali, sa daghan nga mga mahitabo sa kalibutan igsoon. Higala isang hapit ang pagbalik sa Ginoo. Ang pangutana andam kita, andam ba kita? When Christ comes, won't be any difference. Cars, houses, won't make any difference. Job, won't make any difference. Atong mga trabaho, atong mga nindot nga sakyanan, balay, sa kalya. Bank accounts, title nato, mga isunan. Dili ka na matatabang ka ng text. When Christ comes, only thing make difference is knowing Him. Ang pagbalik sa Ginoo wala dili makatabang nato atong manggad, atong pagkain nila, atong gahom. Apan man pagbalik sa Ginoo kaysunan makatabang nato. Mao nga kung kita nakailan kaniya. Kung kita atong isurrender kung kinabuhi kaniya. Oh, to Jesus I surrender all. To make Him I freely give. Oh, to Jesus I will ever love and trust Him. Tonight, as we sing, would you please bow down your heads and talk to Jesus? Sadya magkanta kita, I surrender all. Ato ba nga gitugyan sa kanan sa Ginoo? Lord, I freely give unto you everything. Ato bang gihatag sa Ginoo kay sa natong kinabuhi? Ikson dili kita magpailan. Some of you are struggling right now. Pila kaninyo nag-antos karon sa balatian, problema pagsulay. Some of you know how something. God seeking you to give up everything to Him. To surrender to Him. Naglibog ka, magpabaksin ka o dili, mamatay ra gyapon ka. Mamatay ra gyapon ka. Regardless mga igsunan, vaccinated o dili vaccinated. Mga igsunan, mamatay man tao di mamatay. Ang importante ato na matugyan ang kinabuhi ng kaniya. Nga dili kita mailan, yan dili ka kalibutan ng Iso. Him, then just tell Him that you're willing for Him to take you. Isulti kaniya, mga higalang makapaglaon. Nga willing kita nga maghatag sa kinabuhi ng kaniya. Just open our eyes and our hand and to let Him reach out and to take from you whatever escapes you from total surrender. What you claim tonight, mission for precious. Kung sa man atong gigunitan karon, mga matahong nga bahandi, makaigsunan, itugyan atong ihatag na sa Ginoo. Atong kinabuhi atong sa Ginoo. Maminaw kita sa iyang pagtawag nato, kaya siya nahigugma atong kaigsunan. Daghang salamat mga igsoon sa iyong pagpaminaw sa itong mensahe karon dintak na sa kagabiyon. Sa dili pa kita pagkatakpan mga igsoon. Kung asa man kamo karon, naminaw, naglantaw sa YouTube, sa Facebook, o asa man kamo karon igsunan. Live kamo kita karon sa Mageti, channel ng Mageti. Igsoon. Magampo kita kay tugyan ng buhay sa Ginoo.
Wala ning gamhanan dalaygon nga Dios. Intak na sa kagabiyon kay Ginoo. Daghang salamat sa imong gugma. Daghang salamat sa imong kayo. Daghang salamat sa imong promesa. Daghang salamat sa imong pagpasaylo. Intak na sa kagabiyon. Salamat sa mensahe nga kami Ginoo. Dili magpailan. Ni Satanas dili magpailan sa kalibutan. Tabangan mo kami Ginoo sa pagtuon sa walang kasulatan. Aron among masayran ang anay nga pamaagi, anay nga ebensya pagbalik. Maandam lamang ang pagalingon Ginoo. Among tibok pamilya, among ginigugma, wala na may kita namong Ginoo. O Diyos, kadulaman karon diha sa mga panimalay. Nga adunay mga problema, nag-anto sa balatian, nag-anto sa kawaladon, adunay relasyon sa nagbulag, nagpamilya, nag-aaway, financial problem, pandemic lockdown Ginoo ako nag-aampo, pinaagi sa pangalan ni Jesus ikaw, magtabang kanila, magtabang kanila sa pagpili kanimo Ginoo. Antod sila Ginoo maayo, sila Ginoo magamit sa bulaton. O na sa gabiyon. Salamat Ginoo sa pagtibag sa pag-ampo. Kini ako diyan pasalamatan sa ngalan ni Jesus ang sa amin. Sa ngalan na lang sa ato ang communication director si Pastor Joel Sinisa o sa atong administration sa Central Philippine sa Negros Central Secular Mission o sa Central Philippine Union Conference. Ako sulti kaninyo nga Diyos magapanalangin kaninyo kini si kay paglaom Pastor Liver Musa nagsalamat sa pagpaminaw o God bless everyone.